Dito sa India, hi everyone, this is your Miss L, ang yung Pinay na ninirahan dito sa South India. For today's video ay bibisitahin natin ang City Palace na kung saan may mga royal family pang nakatira. Hi guys, this is our day 1 in Jaipur. Jaipur, the temperature is 42. Ready to bunk the net? So right now guys, ay pupunta kami sa labas to take some videos Kung and tala sa pictures. palabas, then what else? Teach me? Puro voice over na lang talaga yung ganap natin nito mga mi. Kasi kapag kasama ko siya sa vlog, ay hindi talaga yan siya nagtitino. Sabi niya pa sa akin, mga mi, turuan mo kung magtagalog o di kaya magbisaya kapag ka nagva-vlog tayo, ganto ganyan. May sasabihin ako, tapos memorize ko, ganto ganyan. Kakausapin ko sila, tapos magko-comment din sila, tapos sasagutin ko. Ganon, day. O tapos kapag tuturuan ko yan siya, mi, hindi din niya seryosohin, mi. Puro tawa lang yan. So, mauubusan ka lang ng energy sa kanya, day. Eto na nga mga mi, ang itinerary namin sa unang araw namin dito sa Jaipur ay ang City Palace. OA naman sa sobrang init dito mga mi, 44 to 45 degrees. Yes mga mi, para talagang ay, Diyos ko naman, wag na lang lumabas, day. Syempre, hindi ako pwedeng mag-inarte mga mi kasi libre lang to lahat ng asawa ko para sa birthday ko, day, at ako mismo ang pumili. Anyway, ang napansin ko lang talaga dito mga mi sa Jaipur, kahit sobrang init ay nakakayanan ng mga tao maglakad. Yes, dahan-dahan silang naglalakad na parang walang init, day. Sa maraming parte ng India, lalo na sa South India mga mi, kabilang na ang Tamil Nadu, India, ay mahilig silang magsari. Dito naman sa Jaipur, ang nakahiligan nilang suotin ay ang scarf. Mapalalaki man o babae mga mi, ay nagtatakip sila ng scarf. Yes, naalala ko sa Pinas, 'di ba yung mga nagpapa 5'6", 'di ba ganun din ginagawa nila, nagtatakip sila ng muka habang nakamotor. Tapos isa pa sa napapansin ko mga mi, akala ko dito sa Jaipur parang normal na lang sa kanila yung magsuot ng mga modern dress, which is mali ako. Kasi kahit pala dito sa Jaipur mga mi ay naka-traditional dress pa din sila. Ganda naman ng Jaipur mga mi, marami kaming napuntahan, sobrang ganda. Kaso lang, kulang lang talaga siya, may mga parte na kulang lang talaga sa maintenance and medyo crowded din and maiinitin yung mga ulo ng mga driver mi, given na yan kapag andito ka sa India. Talagang parang may racing lagi, day. Busina dito, busina doon. Yan ay papasok na tayo sa City Palace nila mga mi. At excited na akong ipakita sa inyo kung ano yung mga nasa loob. Hey mga mi, right now we are at the City Palace. Come here, Papa. City Palace in Jaipur. So this is our day 1 itinerary. So I'm going to show you inside. What's inside? Nakikita nyo yan, Mi, sa labas. Medyo hindi na siya na-maintain, but we'll see inside no kung maganda pa ba siya. Show them that. Wait. Tignan nyo naman kung gaano ka-dated ang kanilang entrance mga mi. Mapapasabi ka na lang talaga, day, na paano nila ito ginawa sa panahon nila. So, hindi pala ito free mga mi. Kailangan yung magbayad. Iba yung fees sa mga foreigner and iba din yung mga fees para sa Indian. Pagka nagbayad kayo mga mi, ay may kasama na kayong tour guide kung saan i-explain sa inyo kung ano yung naging history ng Jaipur o kaya ng palace na ito. Nakakatuwa dito sa Jaipur mga mi kasi karamihan ng tao ay kilala nila ang Chief Minister ng Tamil Nadu, India. Kahit yung tour guide namin dito, tapos yung mga taxi drivers ay tinatanong kami about sa kanya. Dito nga kami unang dinala sa museum nila kung saan makikita nyo kung sino yung mga namuno dito sa Jaipur. Alam nyo mga mi, pagkapasok pa lang talaga namin sa museum na ito ay nadidistract na ako. Yung asawa ko na lang yung pinakiusapan kong makinig sa kwento ng aming tour guide mga mi kasi gantong-ganto din yung reaction ko o distraction ko nung nakapasok kami ng Taj Mahal. Alam nyo ba kung bakit ako distracted? Kasi ang ganda sa loob.
tipong mapapa-imagine ka kung paano sila namuno before. Iba ang internet mga mi, iba din yung TV sa actual. Ito yung Jaipur's flag mga mi. Siya yung pinakaunang namuno dito sa Jaipur, India, si Jai Singh. 11 years old lang si Jai Singh nung nagsimula siyang mamuno sa Jaipur, India. Ang sumunod naman na namuno sa kanya ay si Ishwari Singh. Mabibilib ka talaga mga mi kung paano nila na-preserve ang mga kagamitan dito sa palace na to. Na ultimo, mga kagamitan o sandata ng mga hari ay nag-e-exist pa din. Siya naman yung pangatlong namuno sa Jaipur, India, si Madho Singh I. At siya naman yung pang-apat na namuno sa Jaipur, si Prithvi Singh II. Sobrang nakakatuwa lang mga mi kasi imagine ninyo, makikita pa to ng mga susunod nating henerasyon. Filipino ako mga mi, pero sa tuwing nakakapasok ako ng mga palace, museum, ay hindi ko talaga maiwasang mamangha. Kasi imagine ninyo mga mi, wala pang mga high-tech na mga kagamitan dati. Pero ang gaganda ng mga gamit nila pagdating sa mga sandata, mga damit, sa palace nila, sobrang detailed. Ganto na ganto din yung reaction ko nung nakapasok ako ng Taj Mahal. Andito yung mga medalya nila, mga robe nila ng royal family. Yes mga mi, totoo yung mga robe na yan. At talagang dinisplay nila sa museum para maipakita sa lahat. Alam nyo ba mga mi, sa loob ng palace na ito ay may 6 na miyembro ng royal family ang nakatira. Yun ang nagpakilig sa akin kasi imagine, 2026 na tayo ngayon pero may mga namumuhay pa din na royal family dai. Yung, alam niyo yun, dumadaloy sa dugo nila yung pagiging royal blood talaga dai. Akala ko kasi royal soft drinks lang yung naabutan ko eh. Kidding aside mga mi, alam nyo mga mi, kung may mga pera kayo dyan na nakatago at wala namang kayong paglalaanan, I suggest mga mi, at eto ha, payo lang naman, kung kayo yung mga taong wala pa naman masyadong na-explore sa buhay o sa mundo, try to travel mga mi. Para makita nyo kung gaano kaganda ang mundo. Marami kayong may experience na hindi nyo inaakala mga mi na nag-e-exist pala. Dati mga mi, nung hindi pa ako nakakagala abroad, akala ko mga mi hindi masyadong big deal yung mga nasa abroad kasi kung maganda sa kanila, meron din naman mga magagandang tanawin sa atin. Pero na-realize ko mga mi, nung nagpunta na ako sa iba't ibang bansa mga mi, ay iba-iba pala talaga yung mai-experience mo dai. Like, ang lawak pala talaga ng mundo. Totoo pala yung sinasabi nila mga mi, na kailangan mong mag-explore para mapakita mo sa sarili mo at mapatunayan mo sa sarili mo na ang dami mo pang pwedeng makita at malaman. Alam mo yon, you're always learning, dai. Kapag ka may mga nakikita ka mga bago sa paningin mo, sa paligid mo, lalo kang na-excite sa buhay. Alam mo yun, mas lalo kang natatakot na magkasakit, mawala sa mundo, kasi knowing na may mga bagay ka pang hindi na-achieve, nakikita, gustong kainin, gustong ma-experience. Ganun na ganun yung mga feeling mga mi. Kapag ka nasubukan mo nang mag-explore, promise, you should try and you must try mga mi. Kung ano lang naman ha, kung kaya lang naman ng budget, why not? Once in a lifetime mga mi, subukan yung mag-travel at makikita nyo talaga dahil hindi pala talaga worth it yung iniiyakan nyo ngayon, swear. Charis lang mga mi. So magpa-part 2 ako sa gala na ito at sana ay panoorin nyo ito dahil hanggang dulo at i-share nyo na din at like. Salamat nga pala sa mga bagong followers namin dito sa Facebook at yeah, hindi namin kayo bibiguin kasi kung saan man kami mapadpad ng asawa ko ay sasama namin kayo, dai. Promise yan. Magiging busy pala ako for 3 days mga mi kasi may mga pupuntahan kami ng asawa ko. And wag kayong mag-alala kasi kung bakante naman ako ay mag-upload talaga ako dito, dai, para naman may makita din kayo sa page or sa wall ko. Diyan banda, nakatira ngayon ang royal family. So sa part 2 ko na lang i-chika yan sa inyong mga mi. Hanggang sa muli, this is your Miss L, ang inyong Pinay na ninirahan dito sa South India. Bye!